I thought nga makakapasok siya sa top 5. Sad to say, naging hanggang top 10 lang siya. Do you think deserving si Michelle D na makuha yung crown? Pero wala tayong magawa. Ka-Islanders, nagbabalik na naman po ang inyong tour guide dito pa rin sa Paraiso, ang Boracay Island. Ating tatanungin yung ating mga turista or even locals dito sa Boracay Island kung ano yung kanilang masasabi sa naging performance ng ating pambato sa Miss Universe 2023 na si Michelle D. Tara! Ano ang masasabi mo sa performance ni Michelle D kanina sa Miss Universe? Masasabi ko lang sa performance niya, 10 out of 10 is 10. Perfect for me. Fan ka ba ng Miss Universe? Yeah, since batch ni Pia Wurtzbach. Wow. Do you think deserving si Michelle D na makuha yung crown? Yes, deserve niya. At everyone deserve the crown niya. So, ano yung reaction mo nung hindi natawag si Michelle D sa top 5? Siyempre, nalumo, nanghina, na-imbier na buwisit. Huwag na tayo magpagsikan, na-imbier na. Ano ang masasabi mo sa performance ni Michelle D kanina sa Miss Universe competition? Okay lang, maganda. Ano naman siya, deserve niya man sana, kaso hindi siya nadala sa top 5. Yung overall performance niya, ano yung i-rate mo sa kanya if ever? 9.5. Gusto mo ba yung gown niya? Oo, okay naman yung gown niya, maganda naman. Fan ka ba ng beauty pageant, especially Miss Universe? Yes. Ano yung naging reaction mo nung hindi tinawag yung ating pambato na si Michelle D sa top 5? Wala lang, nalungkot. Kumain na lang. Talaga? Kumain. Hindi ka ba nagwala? Hindi naman, okay lang. Hindi nyo kinlos ang parlor? Hindi naman. Ano ba ang masasabi mo sa ating pambatong si Michelle D sa kanyang performance sa Miss Universe kanina? Actually, si Miss Philippines as very hardworking naman siya, and then syempre gusto naman niyang makapasok sa top 5 or siguro maging winner. Syempre, sad to say, naging hanggang top 10 lang siya. Oh my God. Pero syempre ginawa naman niya yung best niya. Actually. Yes. Syempre, supportive tayo lahat ng Pilipino. Pero malungkot kasi hindi siya nakapasok. Pero better luck next time na lang. Syempre, di ba? Support pa rin natin yung Pilipinas kahit anong mangyari. What was your reaction nung hindi tinawag si Michelle sa top 5? Siyempre nalungkot, 'di ba? Ginawa naman niya yung best niya, 'di ba? And then super effort siya. Do you like the gown? Sobra kasi inspired siya sa indigenous people something yun. Kaya Wang-eud. Oo, yun. So na-impress ako sa gown niya. Ayun nga. Unfortunately, hindi siya nakapasok. So, but it's okay, right? Better luck next year. Oo nga. Fan ka ba ng Miss Universe? Yes. Nanood ka? Ano yung masasabi mo sa performance ng ating pambatong si Michelle D kanina? Hindi ko kasi nakita yung kanina sa busy kami dito sa Bayban. Pero yung mga previous niya na performances, ano yung masasabi mo sa kanya? Okay lang, maganda naman. Ginalingan ba niya? Oh, medyo. Yun Pero lang. ginalingan na talaga sir. Wala. Yesterday. First time niyo dito? Hindi. Second time ko. Nanood kayo ng Miss Universe kanina? Oo. Actually, doon sa namin, sa hotel room namin, brown out pa. So, nagtsaga kami, sa mga data namin para lang makapanood. So, kamusta naman yung performance ng ating pambatong si Michelle D kanina sa Miss Universe competition? Actually, satisfied kami. Kaso lang medyo na-disappoint kami sa placement niya. Deserving siya sa top 5. Tsaka ang ganda nung gown niya. Dahil Apo Wang-eud inspired gown. So, dapat siya yung nandun. Hindi si Thailand. Ikaw naman, anong reaction mo kanina sa performance ni Michelle D? Very satisfied daw sa performance niya. But, saying kami disappointed sa placement niya kasi she's deserving sa top 5 placement. Yan. Nung hindi siya tinawag sa top 5, kasi lahat naman tayo naghihintay na talagang pasok siya sa top 5, di ba? Nung hindi siya tinawag, ano yung reaction nyo?
Honestly, bago yung top 5, medyo kabado na kami. Nung papalapit na ayun, nung hindi siya tinawag, ayan na-disappoint actually. Pero okay lang, ganun talaga. Ikaw? Yung meron na mga top 4 placement, syempre kinakabahan na kasi one spot na lang. Then ayun, nang hinaya kami nung hindi siya na nakatungtong ng top 5. If ever na mapanood ni Michelle D, anong message niyo sa kanya? Okay lang yan. Alam ko nilaban mo yung Pilipinas para ginawa mo ang lahat pa to represent the Philippines, and I hope yung susunod sa yapak niya next year is same yung preparation na gagawin niya. Dapat handa sa lahat ng aspect. So from gown, dapat hands-on siya. On point. Yes, on point lahat dapat. Tulad na sabi niya, spread kindness lang. No? So, kung ano may maging result, maging sports lang ang mga Pinoy. And then, she came prepared naman. No? So, wala namang kulang sa preparations niya. Deserving talaga siya. Pinagandaan niya yung laban niya for this year. Maganda po yung pag-attend niya, yung pagpasali niya sa Miss Universe, yung paglaban niya doon. Proud naman ako sa kanya. She do her best. So, lumaban siya hanggang makakaya niya. Proud naman kami sa kanya kahit hindi siya nanalo. At least, pumunta siya doon, lumaban, okay lang sa amin. Wow, very well said. Ano yung naging reaction nyo nung hindi siya nakapasok or natawag sa top 5? Oh, yun yung pinaka-the best reaction namin magpipinsan kasi nagsabunutan kasi kami kasi hindi nakapasok si Michelle. Sabi namin, okay lang yan kasi he do your best, pumunta siya doon, okay lang yan, dumaban siya, gano'n siya. Ikaw naman. Let's say for example, if nanonood si Michelle D, ano yung message niyo sa kanya? Hi, Miss Michelle D. Thank you sa paglaban sa ating sa Philippines. You did your best. So, wag kang ma-offend na may mga basher na nagbabash sa'yo. Like, lagay mo na lang sa dibdib mo or sa heart mo na mayroong mga taong sumusuporta sa'yo kahit hindi ka nakapasok. Ang Miss Universe kanina? Hindi ko pa na-check. But I will check. Bakit hindi mo chinek? Actually, I have no time. Dahil sa pagkikilay mo. Correct! Ko talaga. Kilala mo yung pambato natin sa Miss Universe? Di ko alam. Check mo kaya? Ipatapon to sa sa West Philippine Sea kasi wala siyang alam. Wala talaga akong alam, promise, Ben. Bubugbugin ko na to. Huwag naman, Bes. Maganda naman ako sa kilay pa lang, di ba? Ay, vlog pala yan, Bes. Naka-video yung doon. Ay, hindi ka talaga nagpakita sa akin. Hindi ka talaga nagpakita. Yeah, for me it was amazing, lalo na dun sa long gown, sa evening gown niya. I thought nga makakapasok siya sa top 5 kasi kung titignan mo talaga, for me siya yung pinaka-the best. Tapos the way she presented the gown, it was so very amazing. How about you? Ayun, so for the gown, it is so very intricate. So napakabusisi, and yung preparation ni Michelle D from the pre-pageant preliminaries until to the finals, bravo, consistent, and talagang pinagandaan niya. She deserved to be in the top 5 and to be a winner. Nung hindi siya natawag sa top 5, ano yung naging reaction ninyo? Natulog ako. Hindi ko na siya... Really? You can ask him na hindi ko na tinapos talaga yung question and answer right after nung anong announcement ng top 5 kasi nawalan ako ng gana. Tapos na-teary-eye ako. Actually, ayun, disappointment kasi nga hindi siya nakapasok, pero deserve niya talaga makapasok on the top 5 spots. And ayun, super nakakahinayang kasi isa siya sa mga nag-prepare doon sa for this pageant. Let's say for example, mapapanood to ni Michelle D, ano yung message niyo sa kanya? Ikaw muna. You did great. She really represented the Philippines very well. Parang for me, sa mga previous Miss Universe ng Philippines, siya yung parang nag-represent talaga ng Philippines ng sobra-sobra. Parang on point. Oo, as in. Parang she really represented the Philippines very well. How about you? Ayun, so very deserving na maging title holder ng Miss Universe. Yung pinagandaan niya, it is worth the crown. So sayang lang, pero wala siyang dapat pang hinayangan kasi deserve niya naman talaga makapasok on the top 5. Ano yung masasabi mo sa
naging performance ng ating pambatong si Michelle D kanina sa Miss Universe competition? For me, so far, so good naman. Then, ginawa naman niya yung best niya. Pero maraming nagsasabi na luto daw. What was your reaction nung hindi siya nakapasok sa top 5? Syempre, nasad ako kasi ginawa naman niya yung best niya, pero wala tayong magawa nang hindi siya nakapasok. Gusto mo yung gown? Yes. Super nice, no? Yes, as in. Inspired by? Hindi ko napanood. Wang Eud. National artist. Let's say for example, if nanonood si Michelle D right now or mapanood niyo to, ano yung message mo sa kanya? Yung masasabi ko lang is, congratulations, we're still proud of you and ikaw pa rin yung Miss Universe namin. Love from Boracay. Thank you very much. Okay. Mga Kailanders, atin pong nasaksihan yung iba't ibang reaksyon at komento ng ating mga kababayang turista at lokal dito sa Boracay Island about doon sa naging performance ng ating pambatong si Michelle D sa kakatapos lang na 72nd Miss Universe 2023. Kung ako yung hihingan ninyo ng reaction about sa naging performance niya earlier, I would say that it's an epic. I mean, Michelle D did a great job, did an amazing job sa naging performance niya. Biruin mo from prelims to the finals, as in walang tapon, mga Kailanders. Like, she gave it all, her best, para masungkit ang crown ng Miss Universe. And apart from that, yung kanyang gown talaga, sobrang ganda, especially sa finals na inspired by the national artist nating si Wang Eud. I mean, the details are spectacular. Napaka-flawless, napaka-smooth yung performance niya from the national costume, the swimsuit competition, sa gown niya. I mean, kung nabigyan lang siya ng pagkakataon na makapagsalita, wala na guys, sa atin na yung corona, promise. However, syempre hindi naman araw-araw Pasko, ika nga, 'di ba? But for me and my reaction, talagang deserving siya. Hindi lang siya, lahat ng mga girls na contestant ay deserving na makoronahan. Pero syempre, since pambato natin siya, kailangan natin i-aim na sobrang deserving talaga ni Michelle sa crown ng Miss Universe. So sana nag-enjoy kayo sa video na inyong napanood. Dito ko na po tatapusin. And don't forget to like, follow, and share yung ating page. Bye!